Hey guys! How are you today? Ako, heto, nag-crave ng dinakdakan. So dahil Sunday ngayon, ako ay namalengke at bumili ng ingredients para sa aking masarap na dinakdakan. So una is pumunta akong palengke, bumili ako ng mga ingredients ko. So ang binili ko is yung parte ng batok ng baboy, tapos pork liver, at ang bituka ng baboy. Yun yung tatlong parts ng baboy na aking niluto dahil wala naman yung tenga na mostly ginagamit din sa dinakdakan. By the way, ang dinakdakan is an Ilocano dish po ha. Para siyang kilawin. Pero yung kilawin lang is sometimes hindi luto yung karne. So yung kalamansi or yung suka lang ang nagluluto doon sa mga ilalagay mo. So una kong ginawa is pinakuluan ko muna yung baboy at saka yung ating liver. So naglagay lang ako ng buo na paminta at 3 dahon ng laurel. So after kong pakuluan yung liver at saka yung baboy is hinuli ko naman yung bituka. Doon ko din siya pinakuluan. So after na pakuluan, tapos sinet aside mo, in-strain mo yung water is pwede mo na siyang i-grill. So ihawin mo lamang siya. Pwede mo siyang ihawin sa uling or pwede din dito sa stove. Gaya nung sa akin, gumagamit ako nung grill pan. So pag iihawin mo siya, mas masarap kapag may mga part na toasted na. So prepare natin yung mga kailangan. We have your onion leaves, yung ating inihaw na baboy kanina, kalamansi, siling labuyo, siling panigang, and syempre yung asin at saka konting asukal at paminta. So una is hiwain natin ang mga baboy sa manipis. So medyo manipis lang yung paghiwa mo para kakapit yung mga lasa ng ating mga ingredients mamaya. So yan yung ating bituka ng baboy. And then next natin is ating hiwain na yung ating mga gulay. Tingnan nyo yan, di ba? Sobrang nipis. Para mas makapit yung mga ingredients. So maghiwa na tayo ng ating sibuyas. Yung white yung ginagamit ko, mas masarap kasi siya pag dito sa dinakdakan. So hiwain mo lamang ng ganyan kalalaki. And then yung ating onion leaves. So ganun din, pampabango yan at saka pampasarap. Pantanggal din ng lansa sa mga ibang dishes natin. Pero mostly pampabango yun. So and then meron din tayong kalamansi. Kalamansi yung ginamit ko, hindi suka. And then strain mo lang. Pasensya na kayo, wala akong strainer. Ginamit ko yung sifter ko ng flour. And then yan, syempre kapag maghihiwa ka ng mga sili, kailangan mag-gloves ka. Kasi baka maihawak mo sa iyong mga mata. Syempre masakit yun, di ba guys? So after nung siling panigang is yung siling labuyo lamang. So 5 siling labuyo lang yung nilagay ko kasi hindi naman kami mahilig sa sili. Pati yung asawa ko hindi rin mahilig sa manghang. So after kong mahiwa lahat is time na para i-mekos-mekos na yung ating mga ingredients. So paghahaluin na natin siya. So by the way, nandyan pala yung utak at saka mayonnaise. So unang gagawin is paghahaluin ko muna yung utak ng baboy at saka yung mayonnaise. Mas masarap kasi kapag may mayonnaise din. At syempre, dapat paghaluin mo sila para pantay-pantay yung magiging lasa ng baboy mo. So, lagay mo lang yung baboy. And then, after mong ilagay sa isang malaking container, mas maganda kapag malaking container yung paglalagyan mo para kapag imimix mo yung mga ingredients is mamimix mo siyang maigi. Walang matatapon. So, lagay natin yung sibuyas, yung siling panigang, yung labuyo, and then yung ating onion leaves. After nan is maglagay tayo ng ating mixture ng mayonnaise at saka utak. Yung half lang muna yung nilagay ko dyan. Kasi after nyan is ilalagay ko yung kalamansi. Mas maganda talaga kapag minimix mo siya by hand. Mas madali. Mas mararamdaman mong malalagyan lahat ng karne mo ng mga ingredients na pinaglalagay mo. So after kong lagyan ng mayonnaise, yung huling batch ng mayonnaise at utak na mixture is nilagyan ko siya ng konting asin at saka paminta and then asukal. And then pwede mo na siyang i-try na tikman para malasahan mo kung masarap na ba siya or hindi. Pero sa akin, nung tinikman ko is
okay na yung kanyang lasa. Ito daw yung pinakamasarap na dinakdakan na ginawa ko, sabi nung asawa ko. Hindi ko alam, nakuha ko yung timpla na gustong gusto niya. Okay, so mekos-mekos mo lang ng ganyan, siguraduhin mong kakapit lahat ng ingredients mo sa iyong karne. And syempre, hindi matatapos ang video na walang taste test. So, yan na nga, nung tinikman ko. Ayan, tingnan nyo, di ba guys? Sobrang sarap ng kanyang itsura. Pero hindi lang itsura, talagang masarap talaga siya. So, that's all for today. Happy lunch, guys! Bye-bye!